Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa iyo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. Para sa part 1, pag-uusapan natin ang history of plumbing practice. And sa makikita natin dito, sa history of plumbing practice, there are 16 paragraphs. Okay, so this one ay kinuha ko sa RNPCP na libro, and as what you can see, marami nang naka-highlight dyan kasi effective din ang highlight method kapag kakaumpisa mo pa lang na basahin or kabisaduhin yung RNPCP. So ang gagawin lang po natin ay sa papel mo or sa scratch or even sa whiteboard, pwede mo pong gawin yun every day para makabisado mo. So there are 16 paragraphs, and then sa bawat paragraph mayroon doon mga dates, no, important dates doon sa history. So ang ginawa ko pala dito is a timeline method. Ayan, again, basahin mo to and hanapin mo doon sa mga paragraph na yon or paragraphs na yon yung may mga important dates. Ayan, sa first paragraph, andyan yung 17th century. Second paragraph, andyan yung 18th and 19th centuries. And so on and so forth hanggang sa umabot ka dito sa may December 21, 1999. Okay? Gumawa ako ng palatandaan kung alin man sa mga important dates na to yung may pangalan ng tao. Okay, so inuuna ko yung mga may mga pangalan ng tao kasi usually tinatanong din siya sa Master Plumber Board exam, and usually lumalabas siya sa either plumbing code or sa practical problems. Ayan, so si paragraph number 4, 5, 7, and then under sa 10 yung pangalawa, and sa number 15 yung tatlong dates na yan. So may mga tao yan. So kung titignan natin dito sa Master Plumbing na libro, so ayan, may mga tao dyan. Then after kung malagyan yan ng palatandaan, doon ko na tinatandaan alin sa mga date na to yung nabanggit yung mga precedent. Okay, so lumabas din to sa board exam namin yung mga pangalan ng president. Okay, so sa June 18, 1955, andyan si President Ramon Magsaysay. And then under this statement or sentence, nabanggit dyan si RA 1378 or what we call the Plumbing Law of the Philippines. And June 18, 1955. So Plumbing Law of the Philippines, RA 1378, and President Ramon Magsaysay. Then after that, yung isa pang president na nabanggit, which is si President Joseph Ejercito Estrada. And under this statement, okay, so nandyan yung December 21, 1999. So nabanggit din dyan ang PRC chair, if I'm not sure sa pronunciation, si Hermogenes Pobre. And nabanggit din dyan yung section 4 RA 1378. So ayan, pwede mong unahin itong tandaan itong mga dates na to kung saan nandun nabanggit yung mga pangalan ng president. Okay, then after that is yun na yung iba pang palatandaan na may mga tao. So sa 20th century, andyan si Governor General Harrison, and under sa paragraph na to nabanggit yung epidemics. Okay, then after that is si 1902. So nabanggit dyan si Master Plumber John F. Haas, at nabanggit din dyan sa paragraph na yan yung plumbing trade or yung sa City of Manila. Ayan, nandito. Okay, next.
After is si 1935. So, ito yung may mga pangalan, okay, ng nag-organize ng NAMPAP. Okay, so if you want, pwede naman na kabisaduhin mo yung mga pangalan nila, kaso medyo marami to. Ayan. So, ito yung mga nag-organize, no, na the National Master Plumbers Association of the Philippines or NAMPAP. So, ayan, marami yan sila. And nabanggit din sa paragraph, yun nga, yung Securities and Exchange Commission. Ayan. Okay. Next is 1996. So, anong meron? So, nandyan yung NAMPAP President, si Jaime Cabase. Okay, headed the update of RNPCP. Okay, so nandito sa portion na to. Ayan. Okay, next. October 1999. So, nabanggit dito si Engineer Fortunato Amosco. Okay, so nandyan nabanggit yung draft code to BOMP. Okay, so ito. BOMP stands for Board of Master Plumbers. Ayan. October 1999. Then, after kong masulat lahat ng mga pangalan ng tao, so, yun, babalik na ako dun sa ibang paragraph. Okay, start dun sa pinakauna. Kung ano yung mga important or yung mga keywords na para matandaan natin yung sa history. Sa 17th century, nabanggit dyan yung Intramuros, Spaniards, Friar Engineers, and European Standards. So, in that case, yung mga keywords na yan, maalala mo na sa utak mo yung nabasa mong paragraph. Base lang dyan sa mga keywords na yan. Then, sa paragraph number 2, mababanggit dyan or nabanggit dyan yung mga Filipino plumbers, andyan din yung repair and pueblos. Next, paragraph number 3, nabanggit dyan yung ilustrados, journeymen. And sa paragraph number 6, nabanggit dyan yung Filipino master plumbers at yung plumbing code of the US at saka building code for City of Manila. And then number 8, nabanggit dyan yung City Ordinance 2411 or tinatawag na plumbing code for the City of Manila. And paragraph number 9, nabanggit dyan yung Bureau of Public Works at saka yung NAMPAP spearheaded the enactment of a law. Next is 1954, nabanggit dyan yung 3rd Congress, 2nd Session, House Bill number 962 na kung saan naging RA 1378. Then sa paragraph 11 nabanggit dyan or yung January 28, 1959, yung National Plumbing Code, okay, na prepared by NAMPAP. At nabanggit din dyan yung NAWASA. So, NAWASA stands for National Water Works and Sewerage Authority. Ayan, so kabisaduhin nyo rin yung mga acronyms, no, kasi lumalabas din siya sa board exam. Then after that, paragraph 12, 1966 to 1969. So that is the curriculum for plumbing engineering, okay, sa Fiat University. Ayan, and matatandaan nyo rin to kasi sa lahat ng dates, siya yung may ganito lang, yung may range. Okay, ayan, sa iba wala. Next, ang paragraph 13, November 28, 1967, nabanggit din dyan yung asbestos cement pipe. Okay? And then, paragraph 14, 1972, so before martial law, and then Republic Act 6541 or yung tinatawag na Building Code of the Philippines. And last, yung paragraph 16, okay, so nabanggit din dyan yung mga pag-upgrade of technical expertise of master plumbers. So, andyan yung mga national convention and regional conferences. Ayan po lahat yung
keywords, okay, nung ko siya, kinabisado ko siya. And for me, mas nadalian lang ako kasi parang kinompress ko siya sa ganitong timeline. And kahit keywords lang to, parang maalala ko kung ano man yung nabasa ko dun sa libro ng RNPCP. And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.